Bago ang lahat, nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako si Lorenzo at ang kwentong aking isasalaysay ay tungkol sa akin at sa aking kapatid. Mga pangyayaring naganap ilang dekada na ang nakalilipas. Sinubukan ko rin itong ibaon sa limot noon nang dahil sa masalimuot na karanasang kasama nito. Ngunit sa huli, ay pinili kong ibahagi sa inyo. Layunin kong magsilbi itong inspirasyon para sa mga katulad kong madalas ituring ang sarili bilang itim na tupa. O sa madaling salita, yung mga tao na pakiramdam ay hindi sila nababagay sa kanilang pamilya dahil sa iba't ibang dahilan. Nakatira kami sa isang liblib at maliit na baryo na nasa gitna ng kabundukan at napapalibutan ng napakaraming puno, kaya hindi ito madaling pasukin, lalo na para sa mga taong galing sa labas. Payak lang ang pamumuhay namin sa baryo at pagsasaka ang pangunahing kinabubuhay ng mga tao, kabilang na ang aking ama na may 1 hektaryang palayan. May mga iilan din na mas pinili ang mga aso, ngunit iilan lamang sila. At kadalasan ay pinagpapalit nila ang mga hayop na kanilang nahuli sa mga gulay, prutas at mga aning palay. Bata pa lamang kami ay isinama na kaming magkapatid ng aking ama sa pagbubukid. Ako at ang nakababata kong kapatid na si Juan, dahil iyon lang ang kaya niyang ipamana sa amin. At para sa kanya ay talagang nababagay ang mga lalaki sa bukid. Bibihira rin kasi ang mga nakapag-aral noon sa aming lugar dahil napakalayo namin sa kabihasnan at wala na rin naglakas ng loob na lumuwas para pag-aralin ng kanilang mga anak. Kung sakali naman nagtataka kayo kung bakit marunong akong bumasa at sumulat, iyon ay dahil kay Tata Kulas at malalaman nyo rin ang tungkol doon sa aking kwento. 1 taon lang ang agwat ng edad namin ni Juan at ako ang panganay. Kaya ako ang inaasahang mas nakakaangat sa kanya. Dahil pareho kaming lalaki, ay palagi kaming nagkukumpara at nag-aagawan ng atensyon sa aming ama. Mula pa nang magkaroon kami ng malay, ay lagi na niyang sinasabi na iisa lamang sa kanyang mga anak na lalaki ang karapat-dapat na maging tagapagmana ng kanyang palayan. Hindi ko alam kung sinasabi niya yun para lang mas lalo kaming magsikap. Pero sa mga karanasan ko, ay mukhang seryoso siya na isa lang talaga ang pwedeng magmana ng kanyang lupain. Kung sakaling hindi ako iyon, hindi ko alam kung saan ako pupulutin sa darating na panahon. Kung sa diskarte at pangangatawan ay mas lamang sa akin si Juan dahil makisig siya at maliksi. Samantalang ako ay payat at medyo lampah. Si Juan ang tipo ng tao na palaging nakatuon sa trabaho. Seryoso siya at laging inuubos ang oras at lakas sa pagbubukid. Ako naman ay madalas nakalubog sa sarili kong mga pantasya. Bata pa lang ako ay marami na akong naririnig na kwento at sabi-sabi tungkol sa aming baryo. Dati raw ay napakagulo ng baryo namin at malayo sa katahimikan na tinatamasa namin ngayon. Noon daw kasi ay pinamumugaran ng mga aswang ang aming baryo. Gawa na rin ang pagiging malayo nito sa kabihasnan at dahil na rin napapalibutan kami ng mga kakapal na puno. Namumuhay daw sa takot ang mga tao noon at pagsapit pa lang ng 5:00 ng hapon ay wala ka nang makikitang tao sa daan. Sarado na rin ang mga bahay at tindahan dahil sa takot na baka mabiktima sila. Sa umaga naman ay 6:00 na kung lumabas ang mga tao mula sa kanilang mga bahay para pumunta sa bukid.
Kaya naghirap ang aming baryo noon dahil sa mga salot na aswang. Isang araw daw ay dumating ang isang tagapagligtas na buong tapang na lumaban noon sa mga aswang kahit mag-isa lang siya. Hanggang sa paglipas ng panahon ay siya lamang daw ang nakaubo sa lahat ng mga aswang at wala siyang itinira ni isa. Mula daw noon ay wala nang naglakas na loob ng mga aswang na dumayo pa sa aming baryo. Kaya naman nakamtan namin ang katahimikan at kasaganaan. Gusto ko sanang tularan ng taong yon at lumaban din sa mga aswang. Pero hindi ko na yun magagawa dahil tahimik na ang aming baryo. Kahit ganoon ay palagi ko pa rin sinasanay ang aking sarili sa paggamit ng mga armas. At kapag nasa bukid ay iniisip kong mga aswang ang mga palay at ako ang mga nagtatanggol ng mga naaapi. Dahil dito ay madalas akong napapagsabihan ng aking ama. Ang sabi niya ay wala raw sa trabaho ang aking isipan at puro paglalaro ang aking ginagawa. Palagi niya rin akong ikinukumpara sa aking kapatid. Bakit daw hindi ko siya gayahin? Dahil napakasipag niya at kahit mas bata pa siya sa akin ay mas magaling na siya sa trabaho. Alam iyon ni Juan na kahit ano pa ang mangyari ay palaging siya ang papanigan ni ama, kaya sinasamantala niya iyon. Palagi niya akong inaasar at iniinis. At kapag napipikon niya ako, ay nauuwi yun sa aming pag-aaway hanggang sa awating kami ng aming ama. Magtatanong pa si ama kung sino ang nagsimula ng gulo, pero hindi naman niya ako pinakikinggan kahit anong paliwanag ko. Kay Juan lamang siya nakikinig at sa huli ay ako ang lagi nakakatikim ng galit at hagupit ng aking ama. Hindi ka talaga nagtatanda, no? Ang tanong nito habang hinahagupit ako ng kanyang sinturon. Nagtatrabaho ng maayos ang kapatid mo. Habang ikaw, ano ginagawa mo? Palaro-laro lang at nag-iilusyon ka pa na isang mandirigma. Tapos aawayin mo ang kapatid mo. Ang dagdag pa nito. Si Juan naman po talaga ang nagsimula ng away. Ang sagot ko naman. Abay, sumasagot ka pa. Ang wika pa nito at muli akong hinagupit ng kanyang sinturon. Nanahimik na lang ako noon at tinanggap ang bawat hagupit ng aking ama. Habang tinitiis ko ang sakit ay nasilayan ko ang mukha ng aking kapatid at nakita kong nakangisi siya. Wari ba'y natutuwa sa nangyayari sa akin? Hindi ko rin naman makuha ang simpatya ng aking ina dahil takot din siya sa aking ama. Sinubukan na niya dati itong pigilan sa pagpaparusa sa akin, ngunit nauwi lang iyon sa pag-aaway nilang dalawa. Mula noon ay hindi na siya nakialam at nagkibit-balikat na lang sa tuwing dinidisiplina ako ni ama. Pakiramdam ko'y wala na akong kakampi sa loob ng aming bahay. Habang lumalaki ako, ay nagpatuloy ang pananakit sa akin na ama bilang parusa sa aking mga pagkukulang. Bukod sa pagsasaka, ay nag-aalaga rin kami ng mga hayop tulad ng baka, kalabaw, kambing at mga manok. Si Juan ang nakatalaga sa mga baka at kalabaw. Siya ang nagpapastol at nagpapakain sa mga ito. Ako naman ay sa kambing at sa manok. Ang trabaho ko ay pakainin ng mga manok sa tamang oras at dalhin ng mga kambing sa maayos na pastulan. Yung may mga tubig at saganang damo. Isang araw, habang nagpapastol ako ng mga kambing, ay nadaanan ko ang isang puno ng bayabas na hitik sa bunga. Nakakagutom tignan at siguradong masarap ang mga yun. Bilang bata ay hindi ako nakatiis. Itinali ko ang mga kambing sa puno at nagsimulang umakyat para kumuha. Nagpiesta ako sa matatamis na bunga at talagang napakasarap ng mga ito. Ngunit habang abala ako sa pagkain, ay hindi ko namalayang wala na pala ang mga kambing. Maluwag siguro ang pagkakatali kaya nakawala sila. Nang mapansin kong nawala ang kambing, ay dali-dali akong bumaba at kabadong tumingin-tingin sa paligid. Baka sakaling hindi pa sila nakakalayo. Mabilis akong kumilos upang hanapin sila. Kung saan-saan ako napadpad, ngunit hindi ko makita ang kahit anong bakas nila. Hindi iyon basta-bastang kambing. Nasa 20 lahat
At 3 pa ang buntis. Alam kong siguradong malilinti ka na naman ako kay ama kung hindi ko sila mahahanap. Baka nga tuluyan niyang makalimutan na anak niya ako at kitilin pa ang aking buhay. Kaya naman hindi ako tumigil sa paghahanap kahit inabutan na ako ng dilim. Gabi na nang mapilitan akong umuwi. Dala ang matinding kaba ay inihanda ko na ang aking sarili sa parusang naghihintay sa akin sa kamay ng aking malupit na ama. Pag uwi ko sa bahay ay inaabangan na nga ako ng aking ama. Saan ka ba nang galing na bata ka? Bakit gabing-gabi ka na umuwi? Galit na wika ni ama. At dahil nga matagal akong nag-isip-isip at handang-handa na ako sa aking kalalagyan, ay agad kong tinapat si ama. Pasensya na po kayo, ama. Nalingat lang po ako kanina nang ipinastol ko ang mga kambing. At nang mamalayan ko, nakatakas na sila mula sa pagpapastol ko. Kaya po ako inabot ng gabi sa kahahanap sa kanila. At hindi ko na po nakita. Tawarin niyo po ako, ama. Ang mangyak-ngyak wika. Pumasok ka na muna at kumain. At pagkatapos ay pag-uusapan natin ang parusa mo. Ang wika naman ni ama. Nagulat ako dahil inakala ko noon nakatapusan ko na. Kaya hindi na ako nag-aksaya ng oras at agad nang pumunta sa hapagkainan. Habang kumakain ako ay nakaupo lang si ama sa harapan ko at tahimik na nakatitig. Dahil doon ay nagsimula akong mag-isip ng kung ano-anong senaryo sa aking isipan. Habang kumakain ako ay maaari niyang biglang itumba ang mesa at ihampas sa akin ang upuan. Maaari ring hinihintay niya akong mabilaukan at hindi niya ako bibigyan ng tubig hanggang sa malagutan ako ng hininga. Marami pang pumasok sa isip ko habang kumakain. Ngunit hindi ko talaga mabasa si ama kung ano ang balak niyang gawin sa akin. Kaya kumain na lang ako ng maayos at nakapagtatakang walang nangyaring masama pagkatapos kong kumain. Iniligpit ko na ang lamesa at hinugasan ko na ang aking pinagkainan. Matapos nun ay bumalik na ako kay ama. Muling bumalik ang kaba ko noon dahil sa mga nawawalang kambing. At hindi ko alam kung anong klaseng parusa ang ipapataw niya sa akin. Napatigil lang ako sa pag-iisip nang bigla na siyang magsalita. Alam mo bang matagal na akong nag-iisip kung sino ba talaga sa inyong magkapatid ang magmamana ng lahat ng aking mga ari-arian? Malaki kasi ang pinagkaiba niyong magkapatid. Si Juan kasi palagi kong naaasahan sa mga trabaho, sa pagbubukid man o sa pag-aalaga ng mga hayop. Ngunit alam ko na may iba sa kanyang pag-uugali dahil napapansin ko yun. Alam ko rin siya ang palaging nagsisimula ng away. Pero hindi ako nagsasalita dahil mas makakabuti para sa inyo ang ganoong pagsubok upang magpursig ka sa trabaho. Pero wala ka na pala talagang pag-asa. Sa kabilang banda kasi, maayos naman ang pag-uugali mo. Ngunit pagdating sa trabaho ay hindi ka gaanong maaasahan. Naisip namin ng nanay mo na bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Kaya sa'yo ko'y tinalaga ang mga kambing at manok. Habang lumilipas ang araw, hindi mo naman napapabayaan ang mga inaalagaan mo at palagi naman silang busog kapag inuuwi mo na. Nagtataka lang ako dahil nakikita kong hindi ka naman maaasahan pero nagagawa mong ayusin ang pag-aalaga ng hayop. Kaya naman sinundan kita upang malaman ko kung ano ba talaga ang ginagawa mo sa tuwing nagpapastol. Ngunit hindi ko nagustuhan ang nakita ko kanina. Inuna mo pa talaga ang paglaklak ng bayabas bago ang mga alaga nating gutom na rin. Kaya naman nainis ako at itinakas ko ang mga kambing. Pero napamangha mo pa rin ako dahil nagsabi ka pa rin ng katotohanan. Ngunit may halong imbento ang sagot mo. Kaya naman ito na ang magiging kaparusahan mo. Magtatrabaho ka pa rin sa aking bukid at mag-aalaga pa rin ng mga hayop hanggang sa umidad ka ng 18. At kapag nangyari yun maaari ka nang lumaya sa pamamahay ko dahil wala kang mamanahin na kahit ano mula sa akin. At tanging ang kapatid mo lang ang magmamana ng lahat ng aking ari-arian. Mahabang salaysay ni ama.
Natuwa ako nang malaman kong maayos pala ang kalagayan ng mga kambing. Pero agad din akong nalungkot sa mga sinabi ni Ama. Dahil pakiramdam ko ay tinanggalan niya na ako ng karapatan bilang anak. Mas masakit pa yung kaysa sa mga pisikal na parusang naranasan ko mula sa kanya. Ngunit wala akong magawa kundi tanggapin na sa paningin niya ay wala talaga akong silbi. Mula noon ay pinagbuti ko na lang ang pagtatrabaho sa bukid at pagpapastol ng mga hayop na inaatang niya sa akin. Umaasa ako na balang araw ay magbago ang isip niya at muli niya akong ituring na tunay na anak. Ginawa ko ang lahat para mapantayan at malampasan si Juan. Pero hindi ko siya maabot. Habang lumilipas ang mga araw ay lalo siyang gumagaling. Laging may bagong paraan at diskarte sa trabaho at sa buhay. Sa huli ay sa kanya na ipinagkatiwala ni Ama ang buong sakahan dahil magaling siya roon. Habang ako naman ay sa mga alagang hayop ibinuhos. Hindi na lang kambing at mga manok ang hawak ko. Ako na rin ang namahala sa mga baka at kalabaw. Kahit papaano ay natuwa ako dahil nagkaroon ng tiwala si Ama sa akin pagdating sa mga hayop. Kahit na nagkamali ako noon sa usapin ng mga kambing. Kung tutuusin, hindi naman talaga ako ang pumalpak noon dahil si Ama pala ang kumuha sa mga kambing. Pero may kasalanan pa rin ako dahil inuna ko ang kasibaan kaysa sa tungkulin. Sa pagpapastol ay kung saan-saan ako nakarating sa baryo. Ngunit ang paborito kong lugar ay tinatawag namin Bantay. Doon kasi ay napakaraming damo at mabilis pa itong tumubo. Kapag doon ko dinala ang mga alaga, ay inaabot ng 5 araw bago nila maubos ang mga damo at 2 araw lang ang hihintayin bago muling lumago ang mga ito. Sa Bantay ay nakilala ko ang isa ring batang pastol at isa siyang babae. Siya si Ninya, pastol naman ng mga tupa. Dahil madalas akong nasa Bantay, ay palagi ko siyang nakikita. At hindi nagtagal ay naging magkaibigan kami. Kay Ninya ko nailabas ang lahat ng bigat na dinadala ko sa bahay. Lalo na ang masakit na pagtrato sa akin ni Ama at ang walang tigil na pang-aalaska ni Juan na palaging pinapaboran. Siya ang naging sandigan ko sa tuwing ako'y nalulungkot at sa tuwing kausap ko siya ay gumagaan ang aking loob. Kaya kahit kay dilim ng buhay ko, sa wakas ay nagkaroon ako ng kasangga. May pagkakahalin tulad din kami dahil siya naman ay nag-iisang babae sa kanyang pamilya. Ayaw na ayaw ng kanyang ama na gumagawa siya ng trabahong panlalaki. Pero nagpumilit siya hanggang sa kalaunan ay sumuko na rin ang kanyang ama at pinayagan siyang magpastol. Kung gaano kabuti at gaano niya pinapagaan ang aking kalooban ay ganon din naman ako sa kanya. Tinutulungan ko siya sa kanyang mga tupa. Lalo na't napakarami ng mga ito at nakikinig ako sa kanyang mga hinaing. Ngunit nang magbinata na kami ni Juan ay lalo pang lumaki ang kanyang lamang sa akin. Sa tuwing gabasan ay napakabilis niyang gumapas at lagi ako napag-iiwanan. Kung 3 tambak lang ang kaya kong matapos ay siya naman ay umaabot ng 7. Kahit kasi nagpapastol na lang ako ay pinapatulong pa rin ako ni Ama sa bukid tuwing panahon ng gapasan. Sa galing at liksi ni Juan ay palagi akong nagmumukhang walang silbi sa harap ni Ama. Hindi lang sa gapasan, maging sa taniman. Lagi niya akong nilalamangan. Kapag nagtatanim kami ng magkatabi, bigla niya akong kinukulong sa gitna at palalawakin ang kanyang tinataniman hanggang hindi ko na maabot. Dahil doon, lalo akong naiiwan at nagiging tampulan ng tawa ng mga katulong sa pagtatanim. Kapag nakikita naman ni Ama ay hindi niya na kailangan pang magsalita. Ramdam ko ang bigat ng kanyang tingin. Puno ng pagkadismaya na para bang nagsisisi siya na naging anak niya ako. Kaya hindi nagtagal ay namuo ang matinding sama ng loob ko sa aking pamilya. Sa mga panahong iyon, pakiramdam ko ay wala na akong lugar sa aming tahanan. Lahat ng gawin ko ay nauuwi sa kapalpakan at si Juan lang ang palaging napapansin at pinupuri ng aking mga magulang.
Naikikwento ko rin ito kay Ninya. Ngunit wala naman siyang ibang magawa kung hindi ang kaawaan ako. Ayaw ko na ng ganung pakiramdam. Ayaw kong habang buhay ay tignan ako bilang isang kaawa-awang nilalang. At higit sa lahat, ilang buwan na lang ay maglalabing 8 na ako. Mapapalayas din ako sa bahay. Hindi ko na kayang tiisin ang lahat. Kaya kahit labag sa kalooban ko, kahit ayaw kong iwanang mag-isa si Ninya, ay kinakailangan ko nang umalis. Wala naman akong mapapala roon dahil kay Juan mapupunta ang lahat. At ang akin lang ay puro sakit ng loob. Nagpaalam ako kay Ninya at sinabi kong hindi ko alam kung kailan kami muling magkikita. Nagpasalamat din ako sa lahat ng kabutihan at suporta na ibinigay niya sa akin. Ayaw niya pa sanang magpaalam, pero alam niyang hindi niya na ako mapipigilan. Buo na ang loob ko at wala nang atrasan. Madaling araw noon, mga 2:00 pa lang, nang magpasya na akong umalis. Tulog pa ang lahat sa bahay at iyon ang tamang oras. Alam kong 3:30 ay gigising na ang aking ina para ihanda ang aming baon sa palayan at pagpapastol. Kaya wala akong dapat na sayangin na oras. Nagdala ako ng mga ilang pirasong damit na kaya kong buhatin upang hindi ako mahirapan. Hindi ko rin naman alam kung saan ako tutungo at kung dadamihan ko pa ang dala ay mas lalo akong mahihirapan sa aking paglalakbay. Pagkalabas ko ng bahay ay naglakad lang ako ng naglakad. Hindi iniisip kung saan patutungo. Tinahak ko ang patag na daan hanggang sa makarating sa kakahuyan palabas ng baryo. Wala akong takot noon. Kahit na maaari ako makasalubong ng mabangis na hayop, ang mahalaga sa akin ay makalayo. Ngunit bigla akong natauhan nang makarinig ako ng mga kaluskos sa loob ng kakahuyan. Doon ko lang naramdaman ang matinding takot at umiral sa akin ang pagkaduwag. Ngunit huli na ang lahat. Nasa kalagitnaan na ako ng kagubatan at hindi ko na alam kung papaano babalik. Dahil sa kaba ay binilisan ko ang paglalakad. Pero kasabay nun ay patuloy kong naririnig ang mga kaluskos na animoy sumusunod sa akin. May mga kakaibang tunog din akong naririnig. Mga huni ng kulisap na unti-unting humihina. Naalala ko tuloy ang mga kwento ng kababata ko tungkol sa mga aswang. At sa tunog nila na humihina kapag lalo silang lumalapit sa kanilang biktima. Lalo akong hindi mapakali. Hanggang sa bigla na lamang may sumunggab sa akin. Napahiga ako sa lupa at namutla sa takot nang makita ang mukha nito. Nakakatakot at nakakapanghilakbot. Pulang-pula ang mga mata. Mabalahibo ang buong katawan at naglalaway na parang hayok na hayok sa laman. Ang ilang patak ay bumagsak pa sa aking muka. Matutulis din ang mga ngipin at kuko nito at ilang sandali na lang ay kakagatin na ako. Pinilit ko pang manlaban noon gamit ang aking mga paa. Itinulak ko ng buong lakas ang nilalang upang lumayo ito sa akin. Ngunit sadyang napakalakas niya at halos hindi man lang natinag sa aking ginawa. Nang mga sandaling iyon ay inakala kong katapusan ko na. Kaya naman napapikit na lang ako at tinanggap na ang aking kapalaran. Ngunit makalipas ang ilang saglit ay bigla na lamang akong nakaramdam ng mainit na likidong dumilig sa aking katawan. Kasabay nun ay naramdaman ko ang bigat ng nilalang na muntik ng kumitil sa buhay ko. Nang maglakas loob akong idilat ang aking mga mata, nakita kong wala ng buhay ang aswang na nasa ibabaw ko. Dali-dali naman akong tumayo at tumingin sa paligid. Doon ko nasilayan ng isang matandang lalaki na may puting buhok. Lumapit siya sa akin at tinanong kung ayos lang ba ako. Kahit na nanginginig pa ang buo kong katawan, ay sumagot naman ako ng maayos sa kanya. At saka ko naman siya tinanong kung sino siya at papaano niya nagawang patayin ng aswang. Pero sa halip na sumagot, ay tinanong niya ako kung anong ginagawa ko sa kakahuyan ng ganong oras. Doon ko naman naibulalas na naglayas ako sa bahay
at wala akong tiyak na pupuntahan. Tinitigan naman niya ako ng mariin bago niya sinabi na mas mabuting bumalik na lang ako dahil napakadelikado ng balak kong paglalakbay. Sinabi niyang nagkalat daw ang mga aswang at maswerte lang daw ako na napadaan siya roon. Sumagot naman ako na wala ng mga aswang sa aming baryo dahil noon pa man ay inubos na sila ng isang magiting na albularyong kilala sa amin bilang si Tata Kulas. Ngunit mariin niyang itinama ang aking paniniwala. Aniya ay wala nang aswang sa loob ng baryo. Ngunit mabilis namang nakapagparami ang mga ito. Naghahasik lang sila sa kakahuyan at naghihintay ng pagkakataon upang makapambiktima. Dagdag pa niya ay matagal na nilang hinihintay na tumanda at pumanaw ang sinasabi kong albularyo. At kapag daw dumating ang panahong iyon, ay muli na naman daw dudumugi ng mga halimaw ang aming baryo. Naintindihan ko naman ang kanyang paliwanag pero nagmatigas pa rin ako. Sinabi kong wala na talaga akong balak na umuwi dahil wala namang naghihintay sa akin doon. Wala na rin akong halaga sa amin at patuloy lang iyong ipararamdam sa akin ng pamilya ko. Lalo na kung mapapatunayan nilang wala akong napala sa paglalayas ko. Bahagya naman antig ang matanda at tila may pumasok sa kanyang isip. Kaya naman sinabi niyang sumama na lang ako sa kanya hanggat hindi ko pa alam ang aking pupuntahan. Laking tuwa ako noon kahit hindi ko pa siya gaanong kilala. Alam ko rin na hindi siya basta matanda lamang. Napatunayan ko na iyon nang patayin niya ang aswang na muntik nang kumitil sa akin. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip at agad akong sumama sa kanya. Habang naglalakad kami, ay ikinuwento ko sa kanya ang dahilan ng aking paglayas. Mula sa pangmamaliit sa akin ng aking pamilya hanggang sa mga pananakit ni ama, pisikal man o salita. Naiintindihan naman daw niya ako. Pero sabi niya, hindi paglayas ang kasagutan sa problema ko, kundi pagpupursige. Kailangan ko raw pagbutihin ang mga bagay na inaasahan sa akin ng aking mga magulang. At malamang ay sinusubok lang daw nila ako. Sigurado daw siyang hindi ako pababayaan ng aking ama. Ngunit nanindigan ako na hindi na ako babalik dahil malinaw na sa akin na hindi na nila ako kailangan at tanging si Juan lang ang mahalaga para sa kanila. Kaya naman walang nagawa ang matanda at hindi niya na ako pinilit pang umuwi. Doon ko nalaman na siya pala si Tata Kulas, ang albularyong iniidolo ko. Lalo akong natuwa dahil ang bukod tanging taong hinahangaan ko ay kaharap ko na pala at doon pa ako makikitira. Ikinuwento naman niya sa akin ang dahilan kung bakit siya nasa kakahuyan na madaling araw na iyon. Naghahanap daw siya kasi ng mga halamang gamot na ginagamit niya sa mga taong lumalapit para humingi ng tulong. At nang makita niya akong inaatake ng aswang ay hindi siya nag-atubiling iligtas ako. Matagal-tagal na raw mula nang huli siyang nakakita ng aswang dahil palagi na raw siyang pinagtataguan ng mga ito. Isa rin daw iyon sa mga dahilan kung bakit hindi na siya nanunugis dahil takot sa kanya ang mga aswang. Nang makarating kami ni Tata Kulas sa kanyang tahanan ay agad niyang ginamot ang mga sugat na natamo ko mula sa aswang. Nilinis niya ang bawat hiwa at gasgas at sa kanya nilagyan ng mga halamang gamot na siya mismo ang nakapita sa kakahuyan. Pagkatapos ay pinahiga niya ako at inutusan na magpahinga dahil kailangan daw ng aking katawan na makabawi mula sa nangyari. Kinabukasan na magising ako ay nadatnang ko si Tata Kulas na abala sa kanyang mga gawain. Nakaupo siya sa isang harap ng mahabang mesa na puno ng mga bote ng langis, tuyong dahon, ugat at iba't ibang uri ng mga halamang gamot. Sa labas naman ng kanyang bahay ay mahaba ang pila ng mga taong naghihintay. Halos hindi magkamayaw ang mga pasyente na mukhang nagmula pa sa iba't ibang baryo. Talagang sikat si Tata Kulas at ngayon ko lang napatunayan kung gaano karami ang nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Sa totoo lang, ni minsan na hindi pa ako nakapunta rito upang magpagamot. Siguro dahil bihira rin kami lumabas ng aming baryo. At kung nagkakasakit man, ay sapat na ang mga simpleng halamang alam naming gamitin.
Wala rin kasi mangkukulam o mambabarang sa amin lugar, kaya't bibihira ang mga karamdaman na hindi kayang lunasan ng mga karaniwang dahon at ugat. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang mga tao roon, ay nakita kong sari-sari ang dinaramdam nila. May mga ubot sipon, may mga nilalagnat, at may mga nagsasabing sila'y nanuno o naengkanto. Nariyan din ang mga nakulam at nabarang. Ngunit sigurado akong walang kahirap-hirap na mapapagaling sila ni Tata Kulas. Lorenzo, gising ka na pala. Maaari mo ba akong tulungan? Ang tanong ni Tata Kulas. Hindi naman ako nagdalawang isip at agad akong lumapit kay Tata Kulas upang siya'y tulungan. Naging katulong ako sa kanyang panggagamot sa araw na yon. Taga-abot ng mga halamang gamot at tumalalay sa mga pasyente. Kagaya ng nabanggit ko, may kaalaman din kami sa aming baryo tungkol sa mga halamang gamot. Kaya't bihira akong magkamali sa mga ipinapahanda o ipinapaabot niya sa akin. Ang nagiging pagkukulang ko lang ay ang mga bagong pangalan ng mga gamot dahil siya mismo ang nag-imbento ng ilan sa mga ito. Galing daw iyon sa pinaghalo-halo niya mga halamang gamot at dahil sa kanyang galing ay mas nagiging mabisa ang mga lunas na nililikha niya. Maghapon akong naging abala sa pagtulong kay Tata Kulas at sa unang pagkakataon ay nadama kong may silbi at pakinabang ako sa mundong ginagalawan ko. Pagsapit ng gabi ay nakiusap ako sa kanya na turuan akong manggamot at doon na rin patirahin sa kanyang bahay. Nadama ko kasi na iyon ang daang itinadhana para sa akin at baka nga nagtagpo kami upang maging isa rin akong albularyo tulad niya. Nung una ay hindi siya pumayag, ngunit nakumbinsi ko rin siya sa bandang huli. Wala rin naman kasi siyang mapapasahan ng kanyang kaalaman dahil hindi siya nagkaroon ng pagkakataong mag-asawa. Nung pumayag na siya, ay inilabas niya ang ilang mga libro at iniabot sa akin. Gusto raw niyang aralin ko muna ang mga iyon bilang paghahanda bago niya ituro ang lahat ng kanyang nalalaman. Tinapat ko naman siya sa isang suliranin. Hindi pa kasi ako marunong bumasa at sumulat. Ngunit imbis na madismaya ay ngumiti lang siya at kumuha pa ng isang librong mas luma. Ipinaliwanag niyang iyon ay mula pa sa isang kaibigan niyang guro na balak niya gamitin kung sakaling nagkaroon siya ng anak upang turuan ng pagbasa at pagsusulat. Dahil hindi iyon nagamit ay matagal na lamang nakatago at ngayon ay para sa akin na raw. Tuturuan niya muna akong bumasa at sumulat bago niya ipasa ang kanyang kaalaman bilang albularyo. Sumang-ayon naman ako dahil iyon ang tanging paraan upang magsimula. Mula noon ay naging maayos ang paninirahan ko sa bahay ni Tata Kulas. Sa araw ay tumutulong ako sa kanyang panggagamot at sa gabi naman ay tinuturoan niya akong bumasa at sumulat. Hindi naman ganong kakitid ang aking isip, kaya't wala pang isang buwan ay natuto na akong magbasa kahit na mga mahihirap na salita. Pagkatapos noon ay hinayaan niya na ako magbasa ng iba pang mga libro. Ang unang librong pinag-aralan ko tungkol sa pag-aalbularyo ay nakatuon sa panggagamot ng mga karaniwang sakit gamit ang mga halamang gamot. Marami akong natutunan doon. Mga kaalamang hindi ko pa narinig o nakikita mula nang ako'y ipinanganak. Sumunod namang libro ay tungkol sa mga hindi natural na sakit na hindi kayang gamutin ng simpleng dahon o ugat. Kabilang dito ang mga karamdaman na dulot ng mga mangkukulam, mambabarang, manggagayuma at iba pang gumagamit ng kaalamang itim. Kasama rin dito ang mga sakit na mula sa mga nilalang na hindi tao, mga engkanto, maligno at kung ano-ano pang mga laman lupa na nakikihalubilo sa mundo ng mga tao. Matagal akong natigil sa librong ito dahil kailangan kong kabisaduhin ang mga orasyon. Hindi ito madali, ngunit sa tiyaga ay natutunan ko rin at natapos ang buong aklat. Ang ilang pang mga libro ay hindi na tungkol sa panggagamot, kundi hinggil sa iba't ibang nilalang na nakikibahagi sa ating mundo.
Nakasaad doon ang kanilang mga katangian at kahinaan. Dahil ayon kay Tata Kulas, kinakailangan alam ng isang albularyo kung papaano makitungo o lumaban sa mga ito, lalo na kung sila'y nagdadala ng sakit o kapahamakan sa mga tao. Ngunit higit sa lahat ay may isang aklat na naging paborito ako. Ang tumatalakay sa mga agimat, anting-anting at mutya. Napakahiwaga ng nilalaman nito. Dito ko natuklasan ang iba't ibang uri ng makapangyarihang gamit na nagbibigay ng dagdag ng lakas at kakayahan sa tao. Meron din mga agimat na nakabubuti, subalit meron ding mapanganib, lalo na kung gagamitin sa kasakiman. Doon ko rin nabatid na may mutya palang may kakayahang gawing aswang ang isang tao. Bagay na lubos kong ikinakilabot. Hindi tinukoy ng aklat ang anyo nito, kaya't nakakatakot isipin na kung magkakamali ka ay baka bigla ka na lamang maging aswang ng hindi namamalayan. Makalipas ang ilang taon ng aking pag-aaral, hindi lamang panggagamot ang itinuro ni Tata Kulas. Sinanay din niya ako sa pakikipaglaban laban sa mga nilalang ng dilim gaya ng mga aswang at iba pa. Unti-unti akong lumakas at natutong gumamit ng lakas at talino sa tamang paraan. Sa gabay niya ay nakatagpo ako ng silbi at talaga sa buhay na noon pa man ay hinahanap-hanap ko. Kaya naman labis ang aking paggalang at pasasalamat kay Tata Kulas. Nang sa wakas ay mahubog niya ako ng mabuti. Hindi na lamang siya ang nanggagamot. Dalawa na kaming magkatuwang. Hinahati ang mahabang pila ng mga pasyente upang mapabilis ang gamutan. Sa ganoong paraan ay natatapos kami sa kalahating araw at ang natitirang oras ay nagagamit namin sa iba pang mga gawain tulad ng paghahanap ng mga halamang gamot na kailangan namin. Nung una ay hindi agad nagtiwala sa akin ang mga taong nagpapagamot. Marami sa kanila ang nagreklamo kay Tata Kulas dahil ang gusto nila ay siya mismo ang gumamot at hindi ako. Nagbibigay daw sila ng donasyon kaya nararapat lang na ang pinakamagaling na albularyo ang humawak sa kanilang karamdaman. Pinagalitan naman sila ni Tata Kulas. Sinabi niyang hindi niya ako papayagang manggamot kung wala akong alam at hindi ako bihasa. Ilang taon daw akong nagsanay sa kanya kaya siguradong magaling na ako. Ngunit kahit ganoon ay marami pa rin ang hindi naniniwala at ayaw magpagamot sa akin. Kaya naman tinuruan ako ni Tata Kulas na patunayan ang aking sarili. Sa pagkakataong iyon ay humarap ako sa isang babae na nasa unahan ng pila. Sa unang tingin ko pa lang ay batid ko nang napaglaruan ito ng duwende. Mainit ang kanyang katawan at tila ba nagdideliryo na. Ginamit ko agad ang aking kaalaman. Naghanda ako ng mga halamang gamot at sinabayan ng ilang orasyon. Hindi nagtagal ay humupa ang kanyang deliryo at bumaba ang lagnat. Ngunit hindi pa sapat ang lahat ng iyon kaya't pinaalalahanan ko ang pamilya na mag-atang sa kanilang bakuran upang wag na silang gambalain ng duwende. Nang makita ng mga tao na bumuti ang kalagayan ng bata ay nawala ang kanilang pagdududa. Nanumbalik ang ayos ng pila at nagpatuloy ang pagpapagamot. Dahil dalawa na kami ni Tata Kulas ay mabilis naming natapos sa mga pasyente at maaga kaming nakapagpahinga. Dahil sa tanghali pa lang, kaya naman naisipan ni Tata Kulas na turuan akong mangaso. Matagal na raw kasi siyang hindi nakakakain ng karne na sarili niyang huli dahil sa sobrang pagkaabala. Sinabi ko naman na madalas kami nakakakain ng karne dahil may mga pasyente kami na hindi nagdodonasyon ng salapi at mga hayop ang ibinibigay nila. Ngunit ayon kay Tata Kulas ay mas masarap ang karne kung sarili mong pinaghirapan. Kaya naman pumayag na lamang ako. Tanghalin tapat noon at nagduda ako kung may nangangaso ba ng mga ganong oras. Ngunit paliwanag niya ay hindi naman agad-agad magsisimula. Kailangan muna namin gumawa ng mga palaso dahil naubos na raw ang kanyang reserba dahil sa aking pagsasanay. Pumutol naman kami ng isang buong kawayan at sapat na iyon para makagawa ng maraming palaso.
Tila ba handa kami makidigma sa buong baryo ng mga aswang. Ayon kay Tata Kulas, ay mas mabuti na ang may reserba para may magamit kami kapag may sakuna. Hapon na nang matapos kami. Naghanda rin kami ng mga itak at hinasa iyon dahil mapurol na. Paglubog ng araw ay saka kami tumungo sa Kakahuyan papunta sa baryong dati kong tinitirahan. Iyon ang unang pagkakataon na sasama ako sa pangangaso, kaya naman labis akong nasasabik. Marunong naman na akong pumana at gumamit ng itak dahil itinuro na sa akin iyon ni Tata Kulas. Kaya sabik ako makakita ng baboy ramo na maaari kong panain. Habang lumalalim ang aming nilalakaran, mas lalo kaming naging alerto. Paalala ni Tata Kulas, hindi lamang baboy ramo ang maaari naming makasalubong, kundi maging pati mga aswang. Bigla ko namang naalala na sa kakahuyang ito ako muntik nang mapatay ng aswang kung hindi lamang siya napadaan noon. Napatitig ako sa aking dalang langis, ngunit payapa ito at walang senyalis ng pagkulo, kaya nakahinga ako ng maluwag. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nakarinig kami ng kaluskos sa may gawing kanan. Muli ko naman sinilip ang langis, ngunit payapa pa rin ito. Sinundan naman namin ang tunog at sigurado kaming baboy ramo iyon. Nang malapit na kami ay nasilayan ko nga ang baboy ramo at agad ko itong inasinta. Ngunit napansin naming may sinusuwag ito. Parang isang tao na nakahiga sa kanyang harapan. Doon naman kami nagtaka ni Tata Kulas kung ano ba talaga ang amin nasaksihan. Hindi ko na sinayang ang pagkakataon at agad kong pinakawala ng pana. Tumama naman ito sa leeg ng baboy ramo, dahilan upang agad itong bumagsak at mamatay. Mabilis namang namin nilapitan ng hayop at natuwa pa ako dahil malaki ang nahuli ko. Ngunit napawi din agad ang aking tuwa nang makita ko ang taong kanina pa sinusuwag nito. Duguan siya at wala nang malay. Sinuri naman ni Tata Kulas ang pulso at sinabing buhay pa siya. Natatakpan ng dahon ng kanyang muka, kaya dahan-dahan ko itong inalis. At halos mapatid ang aking hininga nang makita ko ang kanyang anyo. Hindi ako nakapagsalita at natigilan ako sa gulat dahil ang taong iyon ay walang iba kung hindi si Juan, ang aking sariling kapatid. Bigla naman akong nataranta at agad ko siyang binuhat, habang kay Tata Kulas ko naman ipinaubaya ang pagbubuhat sa baboy ramo. Binilisan ko ang paglalakad sapagkat alam kong anumang oras ay maaari siyang maubusan ng dugo at mamatay. Kahit hindi naging maganda ang aming nakaraan at madalas kami magkasamaan ng loob, hindi ko pa rin kayang baliwalain ang kanyang sinapit. Sa kabila ng lahat, kapatid ko pa rin siya at nakakaawa ang kanyang kalagayan. Pagkarating namin sa bahay ni Tata Kulas ay agad ako nagpakulo ng tubig. Dinagdagan ko ng maraming kahoy ang apoy upang mas mabilis itong kumulo. Inihanda ko na rin ang mga halamang gamot na ipangbabanyos, itatapal at ipapainom sa kanya. Hindi nagtagal ay kumulo na ang tubig at agad kong inihalo sa mga dahon bago ko inilapat sa mga sugat ni Juan. Nilagyan ko rin ng kaunting malamig na tubig upang hindi siya mapaso o mapunit ang kanyang balat. Habang nililinis ko ang kanyang mga sugat, ay napansin kong mahahaba ang mga ito, para bang mga kalmot ng aswang. Ipinakita ko agad ito kay Tata Juan at sinang-ayunan niya ako at sinabi niyang aswang nga ang nakasagupa ni Juan. Ngunit nananatiling palaisipan kung bakit naroon siya sa Kakahuyan, samantalang dapat ay nasa bahay na siya ng ganong oras. Muli na namang sumiksik sa aking isip ang mga samot-saring tanong, ngunit wala akong makuwang kasagutan. Wala akong magawa kundi ang maghintay na magising si Juan. Ilang araw din siyang walang malay, tila bumabawi pa lamang ng lakas. Halos wala na rin siyang buhay nang matagpuan namin. Ngunit ngayon, kahit mahina pa rin, ay ligtas na siya sa bingit ng kamatayan. Habang pinagmamasdan ko siya, ay bigla kong naisip ang aming mga magulang. Hinahanap kaya nila si Juan ngayong siya naman ang nawawala? Ako kaya, hinahanap ba nila nung naglayas ako?
Napatigil na lamang ako sa mga tanong na iyon sa aking isipan nang makita kong gumalaw si Juan. Agad akong lumapit at siya naman pagdilat ng kanyang mga mata. Nagulat pa siya nang makita ako, ngunit agad din niyang ibinaling ang kanyang tingin. Dahil wala ng mga pasyente noon, ay nilapitan din siya ni Tata Kulas upang silipin nang makita niyang gising na ang aking kapatid. "Nasaan ako?" ang tanong ni Juan. "Narito ka sa aming bahay. Natagpuan ka namin ng iyong kapatid nung isang araw sa kakahuyan. Duguan ka noon at wala kang malay. Kaya kaagad ka namin dinala dito upang gamutin." "Gamutin? Ibig sabihin ikaw si Tata Kulas? Ikaw talaga ang sadya ko kung bakit ako nagtungo sa kakahuyan. Tulungan mo kami." Ang tugon naman ni Juan, "Dahan-dahan lang. Kailangan ko munang marinig ang buong kwento upang malaman ko ang gagawin. Pero hindi ka ba muna magpapasalamat sa kapatid mo? Siyang nagmadaling-dalin ka rito upang iligtas ang iyong buhay. Siya rin ang naglinis ng mga sugat mo at gumamot sa iyo." Ngunit parang walang narinig si Juan sa mga huling salita ni Tata Kulas at agad siyang nagsimulang magkwento. Nilusob daw ng mga aswang ang aming baryo ilang linggo na ang nakararaan. Unti-unti nilang inuubos ang mga tao at marami na raw ang nabiktima. Marahan siyang tumigil at tumingin muna sa akin bago muling nagsalita. Gabi raw noon at masaya silang naghahapunan nang biglang may kumatok sa aming bahay. Hindi raw nila alam kung sino. Nagmamadali namang binuksan ni Ina ang pinto dahil inakala niyang ako na ang kumakatok. Pinigilan pa raw siya ni Ama dahil sa mga balitang kumakalat na muling napasok ng aswang ang aming baryo. Ngunit hindi raw nagpapigil si Ina. Pagkabukas ng pinto ay agad silang sinalubong ng isang nakakatakot at mabalahibong nilalang. May mahahaba raw itong kuko at pangil kaya tiyak na isa itong aswang. Sinubukan pa raw isara ni Ina ang pinto, ngunit masyadong malakas ang nilalang. Gamit ang matatalim na kuko ay agad niyang sinaksak ang dibdib ni Ina. Habang nagaganap iyon ay nagmamadaling kumuha ng itak si Ama at si Juan. Ngunit huli na ang lahat. Wala nang buhay si Ina. Nag-apoy raw sa galit si Ama at si Juan at agad nilang nilusob ang aswang. Pero napakalakas raw nito. Naiilagan lamang nito ang kanilang mga pag-atake at mabilis silang pinagkakalmot. Ngunit hindi pa rin daw sila sumuko kahit alam nilang hindi nila kayang tapatan ng lakas ng kalaban. Buong lakas pa rin silang nakipaglaban. Ngunit sa gitna ng labanan ay napuruhan si Ama. Sinabihan daw niya si Juan na tumakas na at tumingi ng tulong kay Tata Kulas upang hindi na maulit pa sa iba ang nangyari sa aming pamilya. Isinakripisyo daw ni Ama ang kanyang buhay para lamang makaligtas si Juan. Buong lakas daw na muling sinugod ni Ama ang aswang at ikinulong ito sa kanyang bisig upang hindi na makahabol pa. Sugatan man ay tiniis niya para lamang makatakas si Juan. Ngunit hindi na rin nakarating si Juan sa bahay ni Tata Kulas nang dahil sa kakahuyan pa lang ay nawala na ito ng malay. Habang nagkikwento naman si Juan ay labis akong nalungkot. Hindi ko man lang nakasama ang aking mga magulang sa kanilang huling sandali. Kahit hindi nila ako pinahalagahan noon, ay mahalaga pa rin sila sa akin at mahal ko sila. Ngunit wala na akong magagawa kundi ang tanggapin na wala na sila. Pinas lang ng mga aswang. Habang muling ginagamot ko ang mga sugat ni Juan, ay nagsalita si Tata Kulas. Hindi na raw siya kagaya ng dati. Hindi na niya kaya pang makipaglaban sa mga aswang, lalo na kung maramihan. Ngunit kung may isa mang makakayanan na lumaban para sa baryo, ay ako raw iyon. Halos hindi naman makapaniwala si Juan. Ang pagkakakilala niya sa akin ay isang lampa. Wala kasi siyang alam sa mga pinagdaanan ko simula nung umalis ako sa aming bahay. Kaya naman agad niyang kinwestiyon ang sinabi ni Tata Kulas. Ipinaliwanag naman ni Tata Kulas sa kanya na ilang taon akong nagsanay bilang albularyo at mandirigma at hindi raw niya ako isasabak kung wala akong sapat na lakas at kakayahan. Hindi naman na nakapagsalita si Juan at bumalik na lamang sa kanyang paghiga. Paggabi na rin kasi noon kaya hinayaan na lamang namin siya makapagpahinga.
Pinaganda ko na lang siya na makakain upang mas mapabilis ang kanyang paggaling at pananumbalik ng lakas. Matapos kumain ni Juan ay agad siyang nakatulog. Doon na kami nagkausap ni Tata Kulas. Sinabi niya sa akin na mas mabuti daw na dumalaw muna ako sa aming baryo. Baka raw kasi alam na ng mga aswang na mahina na siya, kaya nananalakay na muli ang mga ito roon. Agad naman ako sumang-ayon. Galit na galit pa rin ako sa mga aswang dahil sa ginawa nila sa aking mga magulang. At nag-aalala rin ako para kay Ninya. Baka siya man ay isa ng biktima ng mga ito. Matapos ang usapan namin ni Tata Kulas ay agad akong lumakad. Dala ang aking pana at itak na siyang pangunahing armas ko. Nagdala rin ako ng mga pangontra sa aking katawan, pati na rin ng sagradong langis upang maalerto ko kung may mga aswang sa paligid. Muli kong tinahak ang kakahuyan patungo sa aming baryo. Doon pa lamang ay nakakita na ako ng 3 aswang na umaaligid. Mabuti na lang at hindi nila ako napapansin, kaya naman agad ako nakapagtago. Minamasdan ko muna silang mabuti hanggang sa asintahin ko na ang isa. Nang bitawan ko ang aking palaso ay agad itong tumama at napatay ko ang isa. Nagdulot naman iyon ng kalituan sa dalawa niyang kasama na ngayon ay natataranta na sa paghahanap kung saan nagmula ang palaso. Kaya naman hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Magkasunod ko silang pinana at parehong tumama iyon sa kanilang ulo. Pagkatapos nun ay nagpatuloy na ako sa aking paglalakad habang nakaalerto pa rin sa paligid. Nang makalabas na ako ng kakahuyan ay minabuti kong umuwi muna sa aming bahay. Gusto kong makita kung ano ang sinapit nito upang masiguro kung may natira pa sa aming mga alagang hayop. Iyon na lamang kasi ang tanging alaala sa aking mga magulang, pati na rin ang bahay. Habang nasa daan ay may nakasagupa pa akong mga aswang na tila ba naghahanap ng mabibiktima. Agad ko naman silang nilabanan. Malalakas at maliliksi silang kumilos. Ngunit nagagawa ko namang masabayan ng kanilang liksi at lakas. Sa mga nakaraang taon ay hinubog ni Tata Kulas ang aking katawan para sa ganitong pagkakataon. Dahil masyadong malapit ang mga kalaban ay hindi ko nagamit ang pana. Ngunit behasa rin ako sa labanan malapitan kaya agad ko silang natalo. Nang makauwi ako sa bahay, amoy ko pa rin ang lansa ng dugo sa sahig. Wala na roon ang katawan ng aking mga magulang, ngunit malinaw pa ang bakas ng labanan at dugo nilang 3. Hindi man lang nila naubos ang kanilang hapunan na ngayon ay inaamag na. Agad akong umigib ng tubig sa poso at diniligan ng sahig upang mawala ang amoy. Pagkatapos ay iniligpit ko ang lamesa. Pinuntahan ko rin ang kulungan ng mga kambing at manok, pati na ang baka at kalabaw na nakatali sa puno ng mangga. Ngunit wala nang natira sa lahat ng iyon. Malamang ay kinain na rin ng mga aswang. Hindi na rin ako nagtagal pa sa aming bahay at muli akong nag-ikot upang maghanap pa ng aswang. Baka may mga naglalagalag pa at naghahasik ng lagim sa aking mga kababaryo. Ngunit wala naman akong natagpuan na ng mga oras na yun. Nang makasiguro kung wala ng kalaban, ay muli akong bumalik sa bahay at doon na natulog sa dati kong silid. Wala itong pinag-iba, ngunit nakapagtataka na malinis ito at walang alikabok. Marahil ay palagi itong nililinis ni Ina nung siya'y nabubuhay pa. Nang makahiga na ako, ay agad namang nagsisulputan sa aking isipan ng mga alaala. Masasaya man o malungkot. Hindi ko na napigilan pa ang pagtulo ng aking mga luha hanggang sa tuluyan na akong makatulog. Kinabukasan ay agad ako nagtungo sa bantay. Tiyak kung doon ko matatagpuan si Ninya. Matagal kaming hindi nagkita at umaasa ako na naaalala niya pa rin ako. Pagkadating ko doon ay agad kong nakita ang isang dalagang nagpapastol ng tupa. Alam kong siya yun dahil sa sobrang pananabik ay napatakbo ko papalapit habang malakas na tinatawag ang kanyang pangalan. Napatingin siya sa akin at bakas ko ang gulat sa kanyang mga mata. Pagkaraan ay binanggit din niya ang aking pangalan. Nauwi sa mahigpit na yakapan ang muli naming pagkikita. Napunan ng lahat ng pangungulilang bumabalot sa akin noon.
Simula kasi nung umalis ako, ay wala na akong ibang inisip kung hindi kailan kami muling magkikita at kailan ko masasabi sa kanya ang nararamdaman ko mula pa nung kabataan namin. Ngunit dahil may misyon akong tinutupad ay hindi ko muna binanggit iyon. Baka rin kasi mabigla siya. Matapos ang mahabang panahon ng aming pagkakalayo, ayokong mailang siya kung sakali. Siya ang unang nagsalita. Nabanggit niyang narinig niya ang nangyari sa aking pamilya at inaalay niya ang kanyang pakikiramay. Dahil inaakala nilang lahat na ako at si Juan ay pareho ng napaslang ng mga aswang. Hindi ko na binanggit pa ang tungkol kay Juan dahil sunod-sunod na ang mga tanong na lumalabas sa kanyang bibig at isa-isa ko yung sinasagot. Naikwento ko sa kanya ang aking pinagdaanan, kung ano na ako ngayon at ang tunay na pakay ko sa pagbabalik sa aming baryo. Ang ipaghiganti ang nangyari sa aming pamilya. Nabuhayan siya ng loob nang marinig niya yun, sapagkat nawawala na rin siya ng pag-asa dahil halos gabi-gabi na ang pag-atake ng mga aswang. Lagi raw niyang iniisip na baka siya na ang susunod na biktima. Sinabi ko naman sa kanya na huwag siyang mag-alala sapagkat nandito na ako at hindi ko hahayaan na mapahamak siya o ang iba pa naming mga kabaryo. Marami pa kaming napag-usapan bago ako nagpaalam. Kailangan kong maganda sapagkat mamayang gabi ay muli akong mag-iikot upang tugisan ng mga aswang. Pagsapit ng gabi ay nagsimula na naman akong gumalaw. Habang nag-iikot ako ay kumulo ang aking dalang langis. Hudyat ng presensya ng mga aswang. Nagmasid ako sa paligid hanggang sa matagpuan ko ang isang grupo ng mga nilalang na tila naghahanap ng mabibiktima. Tahimik akong nagtago at isa-isa ko silang inasinta. Napatumba ko naman ng ilan, ngunit agad din nila akong natuntun matapos ko silang makalahati. Mabilis nila akong sinugod, ngunit nabawasan ko pa sila hanggang sa 2 na lamang natira. Nang makalapit sila ay inilabas ko na ang aking itak at nakipagsabayan na. Nakangisi pa ang mga ito habang umaatake kahit na patuloy kong naiiwasan ang kanilang mga kalmot. Isa pa sa kanila ang nagsabing pagsapit ng kabilugan ng buwan ay lilipulan nila ang aming baryo. Wala na raw akong magagawa maging si Tata Kulas dahil matanda na ito. Akala kasi nila ay mapapatay nila ako kaya malaya silang nagbitiw ng impormasyon. Nabunyag na napakarami pala nila at lalo pang lumalakas dahil sa yanggaw. At sa kabilugan ng buwan ay tiyak daw na mas malakas sila. Hindi magtatagal ay masasakop daw nila ang buong bayan. Para sa akin ay sapat na ang mga narinig ko. Kailangan kong maibahagi ang mahalagang impormasyong ito kay Tata Kulas. Kaya naman agad kong tinapos ang 2 kaharap ko at tumakbo na patungo sa kanyang bahay. Ngunit tuli na ang lahat. Pati siya ay sinalakay na rin ng mga aswang at agaw buhay na ng aking datnan. Nakita ko rin si Juan na nakikipaglaban kahit sugatan na siya. Dahil sa galit ay hindi ko na nakontrol pa ang aking sarili. Agad kong pinaslang ang mga aswang na sumasalakay sa kanila. Matapos kong magapi ang mga ito ay mabilis kong nilapitan si Tata Kulas at isinalaysay ang buong plano ng mga aswang. Sinabi niya na hindi na siya magtatagal pa sa mundong ito kaya hindi ko na siya makakasama sa mga darating pang laban. Dagdag pa niya ay hindi pa raw ako gaanong handa upang sumabak sa ganoong karaming kalaban dahil kulang pa ako sa karanasan at pagsasanay. Ngunit may nabanggit siyang ibang paraan. Isang paraan na kapag nagtagumpay ay magiging mas madali na lamang mapuksa ang mga aswang na patuloy na nag-aasik at nagbabalak na sumakop sa buong bayan. Kinakailangan daw nito ang 2 taong handang magsakripisyo upang makumpleto ang lahat. Ipinaalala niya sa akin na iligtas ko muna ang buhay ng aking kapatid sapagkat hindi naman ganoong kalala ang tinamunot ng sugat. Kailangan daw namin 2 na umakyat sa tuktok ng bundok upang hanapin ang tinatawag na mutya ng damo. Isa raw itong pambihirang mutya na nagbibigay ng kakaibang lakas, bilis, tibay ng balat at tapang na higit pa sa karaniwang tao. At iyon ang magiging pinakamabisang panlaban sa mga aswang. Ngunit binalaan din niya kami
na maging labis na maingat. Sapagkat bukod sa mutya ng damo ay naroon din ang mutya ng aswang. Kapag ang isang tao raw ay nakalunok nito, ay agad-agad siyang mawawala sa kanyang sarili at magiging tunay na aswang. Gaya ng nabasa ko noon sa mga lumang aklat. Kaya kailangan daw ang dalawang tao upang magtagumpay. Isa para sa mutya ng damo at ang isa ay para sa mutya ng aswang. Magkapareho ang kanilang anyo, kaya imposibleng malaman kung alin ang alin hanggang hindi nalulunok. Kaya dapat daw ay may isang handang magsakripisyo. At kung sakaling ang isa raw ay maging aswang, kinakailangan daw na agad itong kitilan ng buhay ng kasama bago pa ito makapanakit. Dahil kapag pinabayaan itong mabuhay, ay siguradong magdudulot ito ng matinding pinsala sa mga tao. Lalo pa at magiging higit na malakas ang ganong uri ng aswang. Baka sa sobrang lakas ay hindi na ito mapigilan pa ng kahit na sino. Kaya naman malinaw na hindi maaaring iisa lamang ang pumunta roon upang hanapin ang mutya. Kapag nagkataon at ang mutya ng aswang nakuha, ay wala nang makapipigil sa kanya at tiyak na kapahamakan ang idudulot niya. Dahil dito ay wala ring naglalakas ng loob na sumubok. Sapagkat walang taong nais maglaro ng ganoong kaseryosong sugal sa sariling buhay. Lubusan naman namin naintindihan ang lahat ng ipinahayag ni Tata Kulas at agad kong ginamot muli si Juan. Kinausap ko siya ng mahinahon at tinanong kung papayag ba siya sa ganoong kapalaran. Ang sagot naman niya ay 2 beses na siyang kumuntikang mamatay sa kamay ng mga aswang, kaya hindi na siya natatakot na mawala. At kung iyon lamang ang tanging paraan upang tuluyang maubos ang kalaban, ay gagawin niya iyon kahit siya pa ang maging handog. Nang tuluyan ng gumaling si Juan, ay hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Agad kaming naglakbay patungo sa tuktok ng bundok na tinutukoy ni Tata Kulas. Sa bawat takbang ay dama namin ang bigat ng responsibilidad, ngunit buo na rin ang aming mga loob. Handang-handa kaming maging sakripisyo o magsakripisyo alang-alang sa aming baryong kinalakihan at upang maipagigante rin namin ang malupit na sinapit ng aming mga magulang. Para sa amin ay wala nang halaga ang aming sariling buhay kung iyon ang kapalit ng kaligtasan ng iba. Kaya't buong puso namin tinanggap ang lahat ng maaaring mangyari. Ilang oras din kaming naghalugog ni Juan sa mga puno at damuhan. Hanggang sa makita namin ang 2 magkatabing damong namumulaklak na nagniningning. Magkamukhang magkamuka ang mga ito at tila ba may mga buto sa gitna na para bang makinis na bato. Wala ring ipinagkaiba ang kanilang mga itsura. Kaya naman nagkatinginan kami ni Juan at maingat naming kinuha ang mga buto. Ramdam ang bigat ng desisyon na kailangan naming gawin. Lorenzo, patawarin mo ako sa lahat ng mga nagawa ko mula ng mga bata pa tayo. Ayoko lang kasing maging mahina sa paningin ni Ama. At lalong ayokong mawalan ng mamanahin. Kaya napapag-initan kita. Alam kong ngayon na ang huli natin pag-uusap. Kaya humihingi na ako ng tawad. At kung sakali mang ako ang maging aswang, ay bigyan mo ako ng mabilis na katapusan. Dahil ayokong masaktan pa kita. Ang pakiusap ni Juan. Juan, kapatid ko, matagal na kitang napatawad. Nakalimutan ko na mga nangyari sa atin nung nakaraan. At kung sakali rin na ako maging aswang, tapusin mo rin ako ng mabilis. At isa pa, lipulin mo silang lahat at iligtas mo si Ninya. At dahil hindi ko na masasabi sa kanya ito, mahal na mahal ko siya mula pa nang kami mga bata. At kahit nung umalis ako, hindi ko siya nakakalimutan kahit isang araw. Ang tugon ko naman, makakaasa ka. Ang tugon nito. Pagkatapos ay nagyakapan pa kaming 2 bilang pamamaalam sa isa't isa. Matapos makapagpaalam, ay sabay naming nilunok ang hawak naming mga mutya. At sabay ding naghintay kung may pagbabagong mangyayari sa aming mga katawan. Ramdam ko ang malamig na pagdaloy ng mutya sa aking lalamunan. Para bang may apoy at yelo na sabay na gumapang sa loob ko. Kinakabahan ako noon
At iniisip na kung sakaling ako ang nakalunok ng mutya ng aswang, ay natatakot pa akong mamatay. Taliwas sa mga sinabi ko kanina. Sa kabilang banda naman, ay natatakot din akong kitilin ang buhay ng aking kapatid dahil kapatid ko pa rin ito. Lalo na't ngayon lamang kami muling nagkasundo. Ilang sandali pa ay namula na ang mga mata ni Juan at unti-unti na siyang nagiging kamuka ng mga aswang na nakasagupa ko. Nabalot ako ng takot at pagkalito. Nagdadalawang isip kung kaya ko ba talagang gawin ang mga ipinangako ko. Pero sinigawan niya akong gawin ko na raw ang nararapat at handa na raw siyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Ayaw daw niya makapanakit ng iba, kaya tapusin ko na raw siya bago pa siya tuluyang mawala ng kontrol. Hindi pa rin natigil ang panginginig ng aking katawan. At doon ko napagtantong hindi ko talaga kayang tapusin ang sarili kong kapatid. Ngunit muli pa siyang nakiusap sa akin. Desperado na dahil ramdam niyang nawawala na ang kanyang katinuan. Gawin ko raw iyon alang-alang sa nakakarami para sa aming baryo. Kaya naman hindi na ako nag-isip noon at pikit mata kong tinapos ang buhay ng aking kapatid. Doon ko na rin inilibing ang kanyang katawan upang hindi na makita pa ng mga kalaban. At sa ilalim ng lupa ay iniwang ko ang isang bahagi ng aking kaluluwa na hindi ko na mababawi kailanman. Lumuluha akong bumalik sa bahay ni Tata Kulas at kinuha na ang lahat ng mga gamit na mapapakinabangan ko roon. Pati na rin ang mga donasyong naipon namin sa panggagamot dahil may maganda akong naisip na paggagamitan ng mga iyon. Nang makarating ako sa aming bahay ay agad kong inayos ang lahat ng aking mga gamit. Naghanda ako ng napakaraming pangontra sa aswang. Isa-isang bote, isa-isang dahon at langis dahil may pinaplano akong mas malaki kaysa sa dati. Kinabukasan ay kumatok ako sa bawat bahay ng aming baryo upang kumbinsihin ang bawat kalalakihan na sumama sa akin upang labanan ng mga aswang. Gaya ng inaasahan ay hindi nila ako agad pinaniwalaan dahil kilala nila ako bilang isang bigong anak ng aking ama. Ngunit ipinaliwanag ko ang naging buhay ko nang mapunta ako kay Tata Kulas. Kung gaano ako nagsanay at nag-aral sa pagiging albularyo at kung papaano ko nasaksihan mismo ang mga ginawang kalupitan ng mga halimaw. Sa totoo lang ay hindi ko na kinailangan pang magpaliwanag dahil nang marinig pa lang nilang si Tata Kulas ang naging guro ko ay nakumbinsi na agad sila. Bawat bahay na pinuntahan ko ay binigyan ko ng mga pangontra at sinabihan kong maganda sa paparating na kabilugan ng buwan. Hindi lang din mga kalalakihan ang mga nahikayat ko. May mga matatapang ding kababaihan na nagpresenta katulad ni Ninya. Ngunit dahil napaka-importante niya sa akin ay pinagbawalan ko na siyang sumama. Napakadelikado ng labanang ito at baka pati siya ay mapahamak. Ngunit matigas ang kanyang ulo at buong tapang niyang sinabi na laban din nila ito. Laban ng buong baryo. Hindi ko na siya kinontra pa at nangako na lamang ako sa aking sarili na poprotektahan ko siya ano man ang mangyari. Noong hapon bago ang kabilugan ng buwan ay dinala namin ang mga hindi sasama sa laban sa isang ligtas na lugar at nag-iwan din kami ng mga ilang magbabantay doon. Pinili namin ang mga taong mabilis tumakbo at marunong magkubli ang naiwan. Upang kung sakaling may makalusot ay agad silang makapagbigay ng babala. Ipinosisyon ko rin ang ilang mga kalalakihan sa palibot ng kakahuyan dahil alam naming iyon lamang ang tanging daan papasok sa aming baryo. At plano naming ubusin sila roon upang wala nang mapinsala pang mga bahay at pamilya. Ilang sandali pa habang naghihintay kami at nagtatago ay nakarinig na kami ng iba't ibang huni. Kasabay ang bigla ang paglipad ng mga ibon papalayo sa kakahuyan. Malinaw na hudyat na naroon na ang mga aswang. Lalong bumigat ang paghinga ng bawat isa at ramdam kong kumakabog din ang aking dibdib. Ngunit mas pinili kong manatiling matatag. May mga kanya-kanyang sandata ang mga kasamahan ko. May mga nagdala pa ng buntot pagi at mga sibat na pinahiran ng langis. Habang ako naman
ay kontento na sa aking pana at itak sa aking tagiliran. Ilang sandali pa ay tumahimik na ang buong paligid. Ang tanging maririnig na lamang ay ang mga hampas ng hangin sa mga dahon. Napakaliwanag ng gabing iyon, kaya kitang-kita ko ang kanilang mga anino papalabas ng kakahuyan. At doon ay inasinta ko na ang aking pana. Nang may makita akong gumagalaw, ay agad kong binitiwan ng palaso. Tumama ito at biglang nagkagulo ang mga aswang. Nagsabay-sabay silang lumabas ng kakahuyan ng patakbo. Mabilis at galit na galit. Pinakawalan ko naman ang sunod-sunod ng aking palaso. Habang ang ilan sa mga kasamahan ko ay nagsimula na ring sumugod, dala ang kanilang mga sigaw ng pakikipaglaban. May ilan din nagdala ng gaas at kanina pa nila naisabo iyon sa paligid ng kakahuyan bilang paghahanda. Nang nagtipon-tipon na ang mga aswang sa lugar na may gaas, ay saka naman sinilaban iyon ng aking mga kasama. Biglang nagliyab ang paligid at kasabay ng apoy ang hiyaw ng mga nilalang na halos hindi makapaniwala na sila ay nabitag. Naging madugo ang gabing iyon para sa amin. May mga taong nagsakripisyo ng kanilang buhay, ngunit kakaunti lamang sila kumpara sa bilang ng mga kalaban. Mas marami ang nalaga sa mga aswang at kitang-kita namin ng ilan na nagkakandahulog sa naglalagablab na apoy. Nang makita ng mga aswang na dihado na sila, ay isa-isa na silang nagsitakbuhan. Ngunit hindi namin sila pinatakas at agad din naming hinabol. At mula sa dilim ay may isang humarang sa amin. Isang matanda, ngunit matipunong aswang. Matayog ang tindig at tila higit na malakas kaysa sa mga nauna. Sa isang iglap ay mabilis siyang nasugatan ng ilan pa sa mga kasamahan ko at ramdam ko na hindi ito basta-basta katulad ng iba. Habulin niyo na iba! Ako nalalaban dito! Ang sigaw ko upang hindi mawala ng pag-asa ang aking mga kasamahan. Ito na siguro ang pinakapinuno ng mga aswang, kaya kinakailangan ko talaga siyang talunin. Napakatapang mo naman kung aamunin mo ako. Pero sisiw ka lang para sa akin. Kaya tatapusin na lang kita na mabilis. At isusunod ko na ang iyong mga kasamahan. Ang pagyayabang pa nito. Kung ako sa'yo, hindi mo ko mamaliitin. Napakarami ko nang napatay sa mga kasamahan mo mula nung 1 linggo. Pati na ang mga sumugod sa bahay ni Tata Kulas. Ang sagot ko naman. Nagulat naman ito nang marinig ang pangalan ni Tata Kulas, kaya naman sinamantala ko yun upang sumugod. Wala naman talaga akong gustong marinig mula sa kanya at wala na rin akong balak na sabihin pa. Gusto ko lang siyang tapusin bago pa siya makapaminsala ng iba. Ngunit napansin kong hindi tumatalab sa kanya ang aking mga pangontra. Dahil hindi siya naiilang kahit pa malakas ang amoy ng langis at nakasabit sa aking katawan ng mga anting-anting. Ngunit kahit ganun, ay wala na rin siyang panama sa aking bilis. Bawat galaw niya ay nauunahan ko at bawat atake niya ay nasasalag ko. Habang sumusugod ako, ay ganoon din siya. Wala kaming pakialam pareho sa depensa kahit na nagkakatamaan kami. Ang hindi niya lang alam ay mas nakakalamang ako dahil makunat ang aking balat at mabilis ang aking kilos. Samantalang siya ay puro sugat na ang natamo at lalong bumabagal ang kanyang galaw. Hindi nga nagtagal ay napasuko ko na rin ang kanyang katawan. Tuluyan na siyang nanghina at natumba sa lupa. Doon ko na nga tinapos ang kanyang buhay. At upang hindi na siya makabalik pa, ay pinutol ko ang kanyang ulo bilang tanda ng aking pagkapanalo. Mabigat iyon sa aking mga kamay. Ngunit mas mabigat ang kahulugan. Patunay na kaya naming labanan kahit ang pinakamalakas sa kanila. Binitbit ko ang ulo at nagmadali akong pumunta sa mga kasamahan ko na nakikipaglaban pa rin sa mga aswang na nagtatangkang tumakas. Nang makahabol ako sa kanila, ay agad akong sumigaw. Ipinakita ko ang ulo ng matanda upang bigyan tapang at pag-asa ang aking mga kasama. Pudyat na malapit na namin tapusin ang laban. Mga kasama, ubusin natin sila. Wala na ang kanilang leader. Ang sigaw ko.
Hindi lang mga kasamahan ko ang napatingin, kundi pati na rin ang mga kalaban. Kaya naman nawalan na ng loob ang mga ito at tuluyan naming naubos. Kung may mga nakatakas man, ay kakaunti lamang at hindi nalalampas sa daliri ng aking mga kamay. Mabilis na kumalat sa mga karatig baryo ang balita, kaya naman naging panatag din ang loob ng mga tao roon. Alam na rin nila na naging guro ko si Tata Kulas, kaya ako na ngayon ang dinarayo ng marami upang magpagamot at tumingi ng tulong. Sa mga naipong ko naman ay nagpatayo ko ng munting paaralan para sa mga batang nais matutong bumasa at sumulat. Ako lamang ang nagtuturo nung una, ngunit nang matuto ang ilan sa kanila ay dumami na rin kami mga nagtuturo sa mga susunod na bata. Pagkatapos ng labanan noon ay naglakas loob na rin akong umamin kay Ninya tungkol sa nararamdaman ko para sa kanya. Wala na akong dahilan para itago pa iyon dahil tapos na ang aming mga suliranin. At alam kong ramdam niya rin iyon kahit nung naghahanda pa lamang kami laban sa mga aswang. Malugod naman niyang tinanggap ang aking pag-amin sapagkat pareho lang kami ng damdamin mula pa pagkabata. Takot lamang daw siyang magsabi dahil siya ang babae at nahihiya siya na baka tanggihan ko. Makalipas pa ang ilang taon ay nagpasya na kaming magpakasal at sa kasalukuyan ay mayroon na kami mga anak. Wala na rin gumambalang mga aswang noon sa aming baryo. At kung sakali man ay lagi lang ako nakahanda. Gamit ang aking mga natutunan kay Tata Kulas at ang mutya ng damo. Ito'y kilabot ng misteryo.